So ano sabi? Casting down. Kanina, pulling down ng stronghold. Ikalawa, casting down ng imaginations. And every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Eto, makinig kayo maigi. Is there something in your life that you are so strong with that you do not want to let go? And you are actually exalting it against the will of God? Is there something? Yun. Kaya yung casting down, at saka yung bringing into captivity. Kasi alam niyo problema sa nasa stronghold, yung mga hanggang ngayon nakakapit sa hiding. What's hiding? Any sin that we are doing is actually against God. Tama? Basta't kasalanan yan, basta't mali yan, huwag mo nang i-justify na tama. Kasi pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, mali yan. At dahil mali yan, hindi pwede yan. Yun lang naman yun eh. Pag mali, hindi pwede. Kasi kung pwede, hindi mali. Yun lang yun. Pero kung alam mo mali at pinagtatanggol mo, yun yung exalting itself against the knowledge of God. Tinataas mo siya ng higit. Ito yung standard ng Diyos, itinaas mo yung pinagtatanggol mong kasalanan ng higher dun sa standard ng Diyos. Kaya, ang sabi rito, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Yung salitang casting down is gumigiba. Gumigiba. Yung imagination, maling haka. Yung high thing, matayog. That exalt itself against the knowledge of God. Nagmamataas. Ano pumapasok sa isip niyo pag pinagsama-sama niyo yung mga salita? Si Lucifer. Tama! Kung todo ka pagtatanggol sa ginagawa mong mali, you're acting like Lucifer. Anong sabi diyan? Casting down. Huwag mong hayaang mamayani siya. Huwag mong hayaang manguna siya. Huwag mong hayaang mangibabaw siya. Gibain mo. That's the word. Casting down. Grabe, no? Kaya pala imagination yung ginamit dyan. Kasi minsan, imbis na kamuhian natin ng kasalanan, naliligayahan tayo sa kasalanan. Why? Because of the imagination that we create. Na instead of casting it down, we are building it up. Alam niyo ba na gamitin ko yung salitang imagination, pwede kang director ng sarili mong pelikula. Papagandahin mo yung lahat ng anggulo ng kwento. That's imagination.
Marami kang pinapangarap dun sa kwento mo. Ang daming twist. Depende sa'yo kung paano mo papagandahin. That's imagination. If it is against the will of God, cast it down. Take note of the word, ha? Hindi lang hilahin kasi yun yung pulling down of strongholds, di ba? Ito casting down. Anong sabi? Gibain. Huwag mong buuin. Minsan sa sobrang ganda na nung nabuo mo, ang hirap ng gibain. Hello? And yet, balik tayo sa nagsimula. You see how creative the mind is? Hello? O sige, lunok na kayo. Pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Arguments, reasoning. Paul is urging believers to confront and dismantle every argument or thought pattern that opposes the knowledge and the will of God. Kung kontra sa Diyos, wag lang na wag mong panatiliin. Hindi, ang salita, gibain. Yun yung casting down. Gumigiba sa bawat haka, maling haka. O, eto na. So, paano tayo makakasiguro ng pananagumpay? Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ano yung third reality? What's the third reality? Hello? Giginig pa ba kayo? What's the third reality? There is always an option. What's the option? Bring your mind into captivity to the obedience of Christ. You cannot trust yourself, di ba? That's the first reality. And you will always be opposed by yourself. Kasi walang ibang kukontra sa'yo kundi sarili mo rin eh. May gusto kang gawin, pero sabi, may something in you will say, hindi, wag, ayoko yan. But what's the option? You can turn over the control to Christ, not us. Hindi ko mapagkakatiwalaan sarili ko, so lalapit ako sa mapagkakatiwalaan ko. Pero bago yon, dapat may gagawin ka muna. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Pakausapin mo sarili mo. Sasabihin mo, ganyan ba gusto mong buhay habang panahon? Ganyan ba yung buhay na gusto mo na dadaling ka sa impyerno? Kausapin mo sarili mo. At sabihin mo sa sarili mo, may solusyon dyan. Pwede mong ilapit sa Panginoon yan. Siyang bahala dyan. Siyang bahalang gumawa dyan. Siyang bahalang managumpay dyan. Siyang bahalang lumaban dyan. Hindi mo kaya sa sarili mo. Pero wag mong i-entertain, baka pwede. Kasi ang tukso, parang ibon. Palipad-lipad sa ulo mo. Hindi mo maiwasan. Maya-maya, makikita. Nung umpisa, umiiwas ka pa eh. Kasi ayaw mo mahagip ka. May nagsabi, hindi mo daw
hindi mo man mapigilan ang ibon sa paglipad sa tuktok ng ulo mo, pero definitely, pwede mo siyang pigilang mamugad yan. Huwag mo hayaan mamugad. Namugad ng itlog, napisa pa yung itlog. Huwag mong pabayaan. Yun, may control ka ron. Kasi may control ka doon sa kung ano yung pwede mo isipin eh. You have a choice. Pwede ka mag-isip ng maganda. Pwede ka mag-isip ng pangit. Tama? Yeah, yun. Bringing into captivity, yung salitang bringing, dalhin. Ano yung captivity? Pagbihag. Alam mo yung mga may stronghold? Yung mga may stronghold, sila yung mga nabihag ng mga maling haka. Na imbis na gibain nila, pinaganda nila. Hello? Bringing into captivity every, take note, thought. Yung salitang thought is salitang sa Griego, noema. Noema. Ibig sabihin, perception, disposition, purpose, or plainly, the mind. Bringing into captivity every thought. Oh. Ito, test. Habang naririnig mo tong message ngayon, ano nararamdaman mo? Oh, bigyan ko kayo ng isang realidad. Tsak ko, meron sa atin dito masama loob. Kasi feeling mo pinatatamaan ka. Sa akin, hindi na ako nagre-react doon sa ganun. Normal na yun. Basta ako, trabaho lang, walang personalan. Kasi kung pe-personalin ko yung message, hindi na ako magpipreach. Hindi na ako magpipreach. Kung yun lang yung purpose ko, yung manakit. Kasi anong purpose yun? Pero kung magiging totoo ko sa panawagan ko na ipangaral ang katotohanan, kahit sino pa tamaan, so be it. Hello? Kasi kung tunay na anak ka ng Diyos, mananampalataya ka, may Kristo ka, may Espiritu ka ng Diyos na nasa puso mo, yung naririnig mo, isa sa puso mo at yan ang magbabago sa'yo. Dadaling ka niyan sa pagsisisi. Sasabihin mo sa sarili mo, abang tao ako, katulad ni Pablo. Sino magliligtas sa akin sa katawang makasalanang ito? Anong salita ni Pablo? Salamat kay Kristo sapagkat nasa kanya ang pananagumpay. Romans chapter 7. I thank God through Christ who giveth me victory. So, bringing into captivity every thought. Ipunin natin yung lahat ng ating kaisipan. At lahat ng sulok ng ating kaisipan, ilagay natin sa kalooban ng Diyos. Na Lord, hindi kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. Kung ano yung naririnig ko, ipaisip mo sa akin, isapuso ko, ipamuhay ko, sapagkat nandiyan ang tunay na pagpapala. And I like this. Andi dito yung tunay na pananagumpay sa verse 6. Are you there? And having in a readiness to revenge. I like this. Ano dating sa inyo ng verse 6? Having in a readiness to revenge all disobedience.
when your obedience is fulfilled. Alam nyo, ang pananagumpay nakatitiyak. Matitiyak mo ang pananagumpay. Kung totoo sa atin yung verse 6. Kasi walang magiging problema dun sa pulling down of stronghold. Walang magiging problema dun sa casting down imagination. Walang magiging problema dun sa bringing into captivity. Kung totoo itong verse 6 and having in a readiness to avenge. Yung bang kasabihan na may araw ka rin, babalikan kita. Ito yung paghihiganti na tama. Hello! Bullet son, I will giant you. Translation, balang araw, maghihiganti ako. Bullet son, I will giant you. Pagdating sa kasalanan, may ganyan ba tayong attitude? Pasasa ka sa kasalanan, naging maligaya ka for a while, pero na-realize mo, kinokondemn ng Lord yung actions mo. Na-convict ka, nagsisi ka. Ito yung magiging resulta, verse 6. Kung nagsisi ka. Kasi, tingnan niyo yung salita, oh, and having in a readiness to revenge. Alam niyo yung iba, hindi pa nagsisisi. Alam niyo kung bakit? Hindi siya handa. Kasi yung word na readiness eh. Dadaling ka sa punto na magsisisi ka at pagka idinala ka doon ng Panginoon, magiging handa ka. Nagsisi ba yung prodigal son? Kailan? When he came to himself. Natauhan siya. And during that time, ready na ba siya? Yes! Kasi sabi niya mismo, babangon ako. Nakalugmok siya eh. Babangon ako at babalik ako sa ama ko. Hindi ako mananatiling ganito habang buhay. Babalikan ko tatay ko. Babalik ako yung iniwan ko. Congratulations sa mga bumalik. Hello? Are you happy? Having in all readiness to avenge, to revenge all disobedience. Handa, magiganti. And the word disobedience, alam nyo na kung ano yun. Yan yung against the will of God. Yan yung nag-exalt itself against the knowledge of God. Dumating ka sa punto na na-realize mo, mali pala ito. By the way, hindi giginhawa buhay mo kung mananatili ka sa ganyang buhay. Maniwala ka o hindi. Gusto mo maginhawang buhay? Magpasakop ka sa Diyos. Hello? This is the unbeatable triumph. Ang dami ko pang talata. Tingnan nyo, Romans chapter 6. Huwag nyo iwawala yung babalikan natin yung 2 Corinthians 10. Babalikan ko. Doon ako magtatapos. 2 Corinthians 10. Pero tingnan nyo yung Romans chapter 6. Look at verse 13. Romans 6 verse 13. 6 verse 13. Simulan sa verse 12.
verse 13. Ano verse 12? Let not sin therefore reign in your mortal body. Very self-explanatory, di ba? Malinaw ba? Don't let it reign. Saan? In your mortal body. Yan yung kaharian niya eh. Kaya yan yung dapat na pinapatay natin eh. Pinapatay yung nasa yung nasa. Huwag mong pagbigyan. Tingnan mo, pag nagutom yan, mamamatay ng kusa yan. Pero dahil pakain ka ng pakain, ayan tuloy, na overweight. Tumaba pa tuloy ng gusto. Tapos nagtataka ka na, tumataba ka. So take note, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Verse 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Alam niyo, hindi sana mahirap sundin to eh. Hindi ito mahirap sundin kung paggaganahin natin ng biyaya. Kaso, mas gumagana sa atin yung nasa ng laman. Tama? Kasi sino hindi magpapasakop sa Diyos? Sagutin nyo. Sino? Yung masaya sa kasalanan. Kasi mamimili ka eh. Ang Diyos o sarili ko. Kasi pag sumunod ako sa Diyos, kawawa naman sarili ko. Hindi ko magagawa ang gusto ko. Kaya not my will but thine. O tignan nyo. Look at verse 14. Look at verse 14. For sin shall not have dominion over you. Don't let it reign. Don't let it rule you. Why? Verse 17. But God be thanked that you were servants of sin. Past tense, you were. But now you have obeyed from the heart, naging Christian, that form of doctrine which was delivered you. Ano yung proof na naging Christian itong taon to? Ano yung proof? Sumunod. Verse 18. But then being made free from sin, you became servants of righteousness. 19. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity, even so, now, yield yourselves, your members, servants to righteousness and to holiness. Ano yung sabi? Ngayong nasa pananampalataya ka na, ngayong nasa biyaya ka na, malaya ka ng sumunod sa katwiran at kabanalan. At yung pagsunod, hindi para maligtas, hindi. Pero yun yung katibayan, yun yung katunayan na ikaw ay naligtas. Yan. Kaya verse 20. For when you were servants of sin, you were free from righteousness.
What fruit had ye then in those things whereof you are now ashamed? Ayan, tingnan nyo. Isang proof na Christian ka, kinahihiya mo na dapat yung mga bagay-bagay na dati mong kinasisiyahan. Hello? For the end of those things is death. But now, being made free from sin, napatawad na tayo, nalinis na tayo, pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan, you become servants to God. You have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. So, sino may buhay na walang hanggan? Yung mga anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Yung sumusunod sa Diyos. For the wages of sin is death. Again, the warning. Magpapatuloy ka sa kasalanan. Ano kaberan yan? Kamatayan. Ngunit, datapat, subalit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. Kaya kung sumasampalataya tayo kay Kristo, si Kristo magpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Tapos na. Amen ba? Tanong, ready na ba tayong i-give up ang buhay ng kasalanan? Kasi kung hindi pa, ano pa hinihintay mo? Yield yourselves unto God. May 2 talata na magtatapos ako dito sa 2 talatang ito. And I'll be closing kasi dito natin ipako yung attention natin. Yung isa sa Job 28:28. Job 28:28. At saka yung isa, Ecclesiastes 2:26. Job 28:28. Bernie, pakibasa mo yung Job 28:28. As loud as you can. Job 28:28. Tapos mamaya, Ecclesiastes 2:26, lahat tayo, buksan natin doon. Kasi may punto ako na gustong iwanan sa inyo bago tayo magtapos. Job 28:28. Sige, ano. Amen. So nakita niyo yung connection between fear of the Lord, which is to depart from evil. Nakakonekta siya saan? Wisdom. Hello? Tingnan niyo. Kasi kung may wisdom ka, eto. Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Basahin natin. Ecclesiastes 2:26. Ano sabi rito? Ito, ang ganda ha. Let this ring in our hearts, ring in our ears, ring in our minds. For God giveth to a man that is good in his sight. Ano yung binibigay ng Diyos? Wisdom and knowledge and joy. Teka. Yung tatlo ha? Nasa atin ba? O, ikaw nakakaalam nun. Kung may wisdom ka, may knowledge ka, at kung may knowledge and wisdom ka, may joy ka. But, ito na, to the sinner, he giveth travail. Ano yung travail? Kabigatan. Kahirapan, kapighatian. Okay. He giveth travail to the sinner to gather and to heap up
Iipunin at babawiin. Bakit? That He may give to him that is good before God. Kanino ibibigay yung kukunin sa masama? Dun sa mabuti at sumusunod sa Kanya. Pera na, naging bato pa. Bakit? Kasi ang pagpapala ng Diyos ay nandoon sa mga masunuring anak niya na naglilingkod at sumusunod sa kalooban niya. Sounds good. And yet, ano sabihin ng tao? This is also vanity and vexation of the spirit. Kasi mahirap sundin. Tama? Pero wala tayong ibang dapat gawin kundi magpahingalay sa Diyos, magtiwala sa Kanya. Ipagtiwala sa Diyos ang buhay natin at siya na ang bahala sa atin. That's wisdom. Panginoon, salamat sapagkat minsan pa napag-aralan namin ang katotohanang nagpapalaya sa amin, katotohanang nagpapatalino sa amin. Because wisdom is to depart from evil. Anumang bagay na dapat naming bitawan at iwasan, malinaw na itinasaad ng inyong salita. Tulungan niyo po na aming masunod. Ito ang aming ipamuhay. Ito ang aming sundin. Salamat sa pagkakataon na napakinggan namin to. Tulungan niyo po, Panginoon, na wag lang kami magiging tagapakinig. Kundi kami, Panginoon, ay maging tagatupad ng inyong salita. Huwag kami magtiwala sa aming sarili, kundi ipagkatiwala namin ang pangangalaga ng aming buhay sa inyo at sa inyo lamang. Salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.